Good day, Chef Al. I'm Althea Alverdeo from BSHM 3A. Subject, Classical French Cuisine, Tuesday 9 a.m. to 12 noon. So, yung unang ginagawa ko dito, this is for tuna canapé. Hinugasan ko muna yung lettuce, and yung pepino, yung tomato, yun. So, yung next kong ginawa is, naglagay ako ng mantika, and then, hinayaan ko muna siyang uminit, kasi niluto ko yung ham, and then, sinet aside ko siya right after. Ayan, no? Ayan, no? And ito naman yung sa pepino. Hiniwa ko muna siya lahat, and then nilagay ko siya sa isang lalagyan. Next is yung lemon naman. Ayan, hinati ko lang din siya sa gitna. So, ito naman yung cheese. Hinati ko lang siya ng pa-straight into 3 slice. Then, same lang din sa isa. Then, saka ko siya sinet aside. So, next naman is yung tuna. In-strainer ko lang siya kasi tinanggal ko yung oil kasi hindi naman siya kailangan. And yan. So, ito po yung mga ingredients na ginamit. First is yung mayonnaise, and then yung lettuce, yung lemon, and then yung pipino, yung ham, and then yung tuna, at saka yung cheese. So, for the next procedure naman, so, ayan na yung tuna na dinrain natin. And then, nilagyan ko lang siya ng mayonnaise. Yun, minix ko siya. And then, nilagyan ko lang din ng pepper. Then, halo lang ulit. So, ayun, nilagyan ko lang din siya ng konting lemon. And then, mix. So, ito na yung plating. Ayan na yung nagawa nating tuna. And then, yung pinakailalim is yung pita. Tapos, pinatungan ko lang siya ng cucumber. And then, nilagyan ko ng tuna. Tapos, nilagyan ko siya ng lettuce. Ano ba iba ba yan? Ganun ulit yun. And then, nilagyan ko siya ng cheese. So, dito, gumawa pa ako ng isa pang design. So, ganun lang ulit. Fita, pipino, lettuce, and then, nilagyan ko lang din siya ng tuna. Tapos, kumuha lang din ako ng konting slice ng ham, and then, nilagay ko siya sa ibabaw. So, yung last naman, ganun ulit. Naglagay lang ako ng pipino, and then, nilagyan ko siya na sa ibabaw ng lettuce. Then, nilagyan ko siya ng tuna.
So, ayan na yung nagawa natin. Tatlong design or yung sa pagpe-plating, and then nilagyan ko lang din siya ng garnish sa ibabaw para magkaroon siya ng yung design. So, here's the final product. So, yung next na ginawa ko naman is, ayan, yung para sa deviled egg. So, here are the ingredients of deviled egg. Salt, 4 eggs, and then mustard, paprika, and then mayonnaise, and yung tubig na gagamitin. Then, ito, nilagay ko lang yung 4 na itlog. Then, inintay ko siyang maboiled ng 15 minutes. So, ayan na siya after 15 minutes. As you can see, binabalatan ko na yung isa-isa yung mga itlog. Abutin mo 1 minute para mahaba. Kasi sayang. Baka ilang minutes lang ito pag natin. Wait lang. Sino? Black ba? Ha? Oh, wait lang. Lasa ito. Init pa. So, for the next procedure naman is, ayan, hiniwa ko siya. Kaso, mali lang yung paghiwa ko kasi sa gitna ko siya nahiwa. Dapat pa-straight siya. So, ayan yung tamang paghiwa niya. Dapat nasa gitna. So, ito naman, tinanggal ko lang yung kulay yellow sa, yan, sa itlog. Baka sa lahat ng puto. So, after ko matanggal lahat, ayan, dinurog-durog ko siya. Tapos, nilagyan ko siya ng mayonnaise. Ayan, nagtansya lang ako. And then, minix-mix ko lang siya. And then, nilagyan ko lang siya ng pepper. Medyo konti lang nilagay ko. Audrey, hindi na nakikita. So, ayan, naglagay lang ako dito ng konting mustard. And then, minix ko din siya. Miss mo naman ito, diba? Miss American boy. Yan, at hinalo-halo mo na po yan. Alright! Alright, Sino.
Ito na po ang asin. Nilagyan muna natin siya So, ng after ko konting asin. ilagay yung mustard, naglagay ako ng konting asin lang. Tapos haluin ulit natin. Yan. Tapos is ilalagay natin siya sa plastic. So, after ko mag-mix lahat, ayan, nilagay ko lang siya sa plastic. Sa plastic ko lang siya nilagay kasi wala kaming mahanap na piping bag. So, yun. Yan, sinimot ko lang lahat. And then, tinali ko siya. Naman. Hindi lang pagkakati. And then, ayan na yung next step. Lagi na lang pangit Yan na gawa. yung mga napagsama-sama nating ingredients. And then, nilagay ko lang din siya sa itlog. So, ayan. Marami pa. Hindi mo nagalaw yung isa. So, after ko malagyan, ayan, naglagay lang ako ng paprika sa ibabaw. Tapos, talagang pang garnish yan. And then, naglagay lang din ako ng garnish. So, ayan na yung nagawa kong deviled egg. Thank you for watching.